Nagkaroon ng kakaibang takbo ang kaso laban sa lalaking akusado sa pagpatay kay Brian Thompson, Chief Executive Officer ng United Healthcare. Ayon sa mga federal na autoridad, may posibleng nagtangkang palabasin si Luigi Mangione sa kulungan ayon sa bagong reklamo kriminal. Isang lalaki ang pumasok sa federal na kulungan sa Brooklyn, nagkunwaring FBI agent at sinabing may dalang papeles mula sa hukom para palayain ang bilanggo. Batay sa ilang pangyayari, pinaniniwala ang si Mangione iyon. Paano niya naisip na gagana ito kung totoo ang paratang? Malapit na ba talaga siyang magtagumpay at ano ang epekto nito sa kaso ni Mangione? Tatalakayin natin ito kasama ang isang prison consultant na eksperto sa sistema. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ang di umano'y execution style na pagpatay sa United Healthcare Chief Executive Officer Brian Thompson sa Midtown Manhattan ay isang nakakagulat na krimen. Isa ito sa pinaka-nakagugulat na krimen kamakailan. Nahuli si Luigi Mangione 5 araw matapos ang insidente at nakakulong na, naghihintay ng state at federal trial. Ngunit ngayon ay nalaman namin ang tila isa na namang kakaibang pangyayari sa kwentong ito. Ngayon, hindi namin masasabing sigurado na konektado ito kay Mangione, pero kapag pinagdugtong-dugtong mo ang ilang mga detalye, sa tingin ko makatuwiran namang isipin iyon. Ayon sa mga federal na autoridad, may isang lalaki mula Minnesota na lumapit sa federal na kulungan sa Brooklyn kagabi kung saan nakakulong si Mangione at sinubukan niyang magpanggap bilang isang ahente ng FBI. Ayon sa ulat, sinabi niyang may utos siya mula sa hukom para palayain ang isang bilanggo at maaaring si Mangione ang tinutukoy ng mga autoridad. Nang hingin ng gwardiya ang kanyang kredensyal, ipinakita niya ang Minnesota driver's license na nakita sa kanyang bag sa inspeksyon. Hindi opisyal na dokumento kundi tinidor na pang-barbecue at pamputol ng pizza. Kung totoo lahat ito, paano niya naisip na gagana ito? Ano ibig sabihin nito sa seguridad? Nakalapit ba siya? Ano plano rito? Ano ang mangyayari kay Mangione? Babalik ba siya sa korte bukas? Hihimayin natin ang nakakagulat na bagong reklamo kriminal na ito, linya sa linya. Makakausap din natin ang prison consultant na si Justin Perperni na kabisado ang sistemang ito tungkol sa kung paano nga ba nangyayari ang ganitong tangka. Pero para sa mga manonood na ngayon lang sumali sa atin, isang mabilis na buod ng kaso na nasa sentro ng lahat ng ito. Si Luigi Mangione ay inakusahan ng malapitan at nakamamatay na pamamaril kay United Healthcare Chief Executive Officer Brian Thompson sa labas ng hotel sa Midtown Manhattan noong Disyembre 2024. At ayon sa mga autoridad, ito ay isang maingat na pinlano at tinarget na pag-atake. Naaresto si Mangione sa Pennsylvania at nakakulong ng walang piyansa. 2 malaking paglilitis ang kinakaharap niya. Isa sa korte ng estado para sa pagpatay, isa pa sa federal na korte sa Southern District ng New York kung saan sinusubukan ng mga piskal na ipataw ang parusang kamatayan. Mataas ang pusta at profile ng kasong ito na mahigpit naming binabantayan. At yan ang dahilan kung bakit nakakagulat talaga ang bagong kaganapang ito. Habang nakakulong si Mangione sa Federal Metropolitan Detention Center sa Brooklyn at naghihintay ng pagdinig bukas, sinasabi ng mga autoridad na posibleng may nagtangkang gumawa ng matapang na planong palayain siya. Ngayon, para maging malinaw, ang federal na reklamo na tatalakayin natin ay hindi talaga binabanggit ang pangalan ni Luigi Mangione. Ang bilanggo ay tinutukoy lamang bilang isang partikular na bilanggo na nasa kustodya. Isang law enforcement source na sangkot sa kaso ang nagkumpirma sa ilang news outlet na ang bilanggo ay si Luigi Mangione. Pag-usapan natin ito kasama ang prison consultant at kaibigan ng programa, si Justin Perperni. Justin, salamat sa pagdating mo. Breaking news ito kaya agad ka naming tinawagan. Narinig mo na ba ang ganitong pangyayari dati? Parang pelikula lang ito. Iniisip ko rin kung gaano kadali magpanggap na ahente o law enforcement, magsalita ng tama at mapalaya ang isang tao sa kulungan. Tama ang una, ganito rin ang nakikita natin sa television. Naging matagumpay ito sa pelikulang Catch Me If You Can, kung saan ginampanan ni Leonardo si Frank Abagnale bilang piloto at napalipad ang eroplano noon. Kapag may nakita sa television na pumapasok sa kulungan, magdadala ng drama at palalayain ang tao. Parang nababaliw sila at kapag may krisis, naghahanap sila ng kahulugan. Kapag tagahanga sila ng isang tao, iniisip nilang bayani ito. Kaya madaling gampanan ang papel at magsuot ng kasuotan. Kapag sanay sa panlilin lang ang kulungan at alam nila ang protocol para palayain ang tao sa 17 segundo, alam nilang may kaharap silang hindi matino. Tama lang na sinuri nila kung may armas siya. Napatunayan nga at inaresto siya. Madaling magbihis ng ganoon pero halos imposibleng gawin ito. Maaari mo bang ipaliwanag pa yon?
kung ano ang protocol na ipinatutupad. Kung sakaling may pagpapalaya na hindi na ilathala sa balita, tama ba? Walang apela o habeas motion kung saan nabaligtad ang hatol. Dapat silang palayain agad kung may ibang dahilan para kunin ng ahente ang isang tao ayon sa utos ng korte. Gaano katagal ang abiso na natatanggap ng kulungan? Ano ang protocol ayon sa iyong kaalaman? Posibleng malaman ng bilangguan ito ng mas maaga tulad ng nangyari noon sa ating komunidad. Tatawagan ka ng case manager at sasabihing lalabas ka na, i-release or ililipat pero may prosesong pwedeng tumagal ng linggo o buwan. Ang isang writ ay napupunta sa hukom, pipirmahan ito ng hukom tapos mapupunta ito sa mga marshal. Sila ang nakikipag-ugnayan sa Federal Bureau of Prisons, ipinapaalam ng Bureau of Prisons sa warden. May mga papeles na kailangang ayusin sa proseso, may mga tseke at balanse. Kahit nung sumuko ako noon sa isang minimum security camp, 9 na tao ang kinausap ko. 9 na ulit akong tinanong ng pangalan, Bureau of Prisons number at dinala sa kampo. Kaya isa sa mga meron sila ay proseso na sinusunod nila at ito ang dahilan kung bakit nalaman nila agad sa loob ng 6 na segundo na hindi ito lehitimo. Tama na siniguro nilang hindi siya makasakit ng iba o ng sarili niya. May posibilidad ba na pwede silang malinlang? Siguro hindi siya mismo, pero kailangan kong maging tapat dito. Hindi opisyal na sinasabi sa korte na gusto niyang palayain si Mang Yone, pero base sa ibang pangyayari. Ipagpalagay natin, dahil sa mataas na profile ng kaso at maraming sumusuporta at nag-aambag ng pera kay Mang Yone, nasa panig niya ang marami. Kailangan kong sabihin na hindi ako nagulat na nangyari ito. Nagtataka pa nga ako kung ito na ba ang huling beses na makakakita tayo ng ganitong pangyayari. Pwede kayang may mga pagkakataon na kahit tama ang dokumento at sinasabi, lalo na kung magaling siyang manloko, linawin natin inosente ang taong ito hanggat di napatunayang may sala. Sigurado ba tayong walang butas ang sistema? Posible bang makatakas siya? Anong susunod? Hindi ko iniisip na may ganong pagkakataon, maliban na lang kung may kasabwat siya sa loob, maliban na lang kung ang taong ito ay nakikipag-ugnayan sa isang empleyado sa loob ng institusyon para tulungan at mangyari iyon. At muli, parang eksena rin yan sa telebisyon. Kaya, dahil sa mga naging problema sa MDC nitong mga nakaraang taon, simula pa kay Epstein at sa mga paratang na hindi maayos na ginagawa ng mga gwardya ang kanilang trabaho, mas pinaigting ang pagbabantay. Panahon na ng mas mataas na alerto. 1 milyon sa kulungang iyon, lalo na't maraming kilalang preso ang dumarating at umaalis kaya hindi siya magtatagumpay. At minsan, tulad ng kapag ang taong ito ay malinaw na dumadaan sa isang krisis, kung totoo man, at minsan kapag dumadaan sa krisis, ang huling bagay na gusto mong gawin ay gumalaw, tulad ng dahan-dahan at maingat para mapabuti ang buhay mo, kadalasan ay gumagawa ka ng mabilis at padalos-dalos na aksyon. Dahil dito, ang 10 o 30 minuto ng buhay niya ay pwedeng magdulot ng mahabang sentensya sa federal na kulungan. Sana inisip niya ito at makakuha siya ng nararapat na tulong kung totoo man. Dahil kung napag-usapan niya ito sa kahit sinong may matinong pag-iisip, sasabihin nila, pare, tigilan mo na agad, pakiusap, hindi ka magtatagumpay dyan. Wala pang paglilitis. Nag-aalala ka ba sa maaring mangyari habang tumatakbo ang kaso? Kung ano ang seguridad sa kulungan, bilangguan o korte, hindi ko pa naranasan ng ganitong kaso. Oo, parang Batman, 'di ba? May mga gustong palayain si Joker kahit hindi normal. Habang tumatagal siya sa kustodya, ganun pa rin. May mga tao na tinitingnan siya bilang isang bayani at gusto siyang tulungan. Ganun ang tingin nila. Hindi ito patas, hindi ito makatarungan. Dapat malaya siya, dapat may suot lang siyang bracelet. Nakapag-ipon na kami ng sapat na pera para sa piyansa, dapat nasa komunidad na siya. Yung ibang tao na inakusahan ng katulad na krimen, ganun din naman. Habang tumitibay ang kwento, dumarami ang naglalakas loob tumulong sa kanya. Kaya asahan mo, pag nagsimula na ang paglilitis, daan-daan, kung hindi man libu-libong tao ang nasa labas ng korte. Habang lumalapit ang hatol, lalala pa ito sa mga federal na kaso walang camera sa korte. Sana meron para makita mo ang buong transparency sa mga sinasabi ng magkabilang panig at kapag hindi mo ito naririnig, maririnig mo na lang ito mula sa iba at doon titibay ang kwento at magpapatuloy. Habang papalapit ang paglilitis, asahan mong titindi pa ito. Gusto kong pagdaanan itong criminal complaint, linya sa linya, dahil sa tingin ko mahalaga talaga ito. Ito ang dokumento kung saan inilalatag ng ahente kung ano talaga ang sinasabi niyang nangyari. Matindi itong basahin pero nagsisimula ang kwento ng gobyerno sa isang tiyak na oras at lugar. Tipi, noong mga bandang Enero 28, 2026 mga alas 6:50 ng gabi, lumapit si Mark Anderson sa intake area ng MDC at sinabi sa mga Bureau of Prisons uniform staff na FBI agent siya at may dalang papeles na pirmado ng hukom para palayain ang isang bilanggo sa MDC
Bandang 6:50 ng gabi. Kagabi, sa intake area sa harap ng kulungan, lumapit siya at sinabing, "Isa akong FBI agent, hindi ka pani-paniwala." Hiningan siya ng gwardiya ng patunay at ayon sa reklamo, ito raw ang nangyari nang hingan siya ng federal na kredensyal. Ipinakita ng akusado, si Mark Anderson, ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ng Minnesota sa mga opisyal ng Bureau of Prisons at pagkatapos ay sinabi niyang may dala siyang mga armas. Okay, ipinakita rin ni Anderson at inihagis sa mga opisyal ng Bureau of Prisons ang maraming dokumento. Sinuri ko ang mga papel na iyon at tila may kaugnayan ito sa mga reklamo laban sa United States Department of Justice. Justin, kailangan kong sabihin na may parte ron na pumasok siya na may autoridad. Wala siyang ebidensya sa mga paratang at kakaiba ang kilos niya. Kahit tungkol sa bilanggo, mukhang wala rin siyang patunay. Oo, para sa akin mukhang 15 segundo lang niya itong pinlano, kinuha lang ang identification. Sa pagkakaalala ko, parang barbecue pitchfork ang ginamit niya. Hayaan mong kunin ko yan at ihagis ang quote na yan. Inaresto si Mark Anderson ng mga Bureau of Prisons at sa kanyang backpack nakita ang malaking barbecue na tinidor at bilog na bakal na talim. Sabihin mo sa akin, itong klase ng pizza cutter na may ganitong mga sandata, ano sa tingin mo? Ano ang plano? Walang plano, nakita niya lang hindi malinaw mag-isip dahil lang sa costume, identification at sulat ng hukom akala mo palalayain ka na. Gusto ko sanang pumunta sa bangko mamaya at sabihing bayad na ang mortgage kaya burahin na lang. Siguradong tatawanan o aarestuhin lang nila ako. Hindi niya pinag-isipan ng mabuti. At isipin mong papasok ka na may dalang mga armas at isang sulat, parang iniisip mong kaya mong nakawan ng Fort Knox gamit lang ang plastic na espada. Talagang hindi niya pinag-isipan. At ngayon, ang gagawin ng piskal, dadaan sila sa bawat sinasabing paglabag. Parang pamimeke ng dokumento isang sandata bago mo pa namalayan. Maaring makulong siya ng matagal at kung mapatunayang may sala at may sakit, dasal ko na makuha niya ang gamutan na kailangan. Pero ang nakita natin noon, at natalakay na natin ito dati, na may mga pagkakataon na ang isang gwardiya ay nakikipagrelasyon sa isang bilanggo. Tapos nauulit ito ng paulit-ulit. Ayaw nating makita na may manggaya na mas lalo pang palakasin ang loob ng isang tao na sabihing dito siya nagkamali. Matututo ako sa mga pagkakamali niya at itatama ko ang mga ginawa niyang mali. At gagawin ko ito ng tama at ilalabas ko siya rito. Kadalasang nauuwi ang una sa isa pa, kaya dapat itong bantayan at paghandaan ng mga autoridad. Ngayon, ayon sa bagong ulat, may pagdinig bukas sa federal na kaso ni Mangione. Naniniwala kami na inaasahan ng hukom na magpapasya kung magiging death penalty case ito. Hiniling ng Manhattan District Attorney na itakda ang trial sa Hulyo 1 at handa na raw sila. Nakatakda ang pagpili ng hurado sa federal na kaso sa Setyembre 8 ayon sa opisina ng United States Attorney na inaasahang magpapatuloy din ang kaso ng Estado. Una, gaano mo inaasahan na magiging komplikado ito dahil sa dami ng paglilitis? Ano ang masasabi mo rito? Para sa akin, komplikado ito. Kung itutuloy nila ang parusang kamatayan, ibig sabihin sigurado silang makakakuha ng hatol. Tugma ito sa mensahe nila ngayon. Sa tingin ko, seryoso ang administrasyong ito sa pagpaparusa sa mga gumawa ng mabibigat na krimen at naniniwalang maaring kailangan ang death penalty. Kaya kung itinutulak nila ito, iniisip nilang magtatagumpay sila. At muli, maraming tao ang maiinis dyan sa iba't ibang dahilan, makikita natin, pero napakakomplikado ng kasong ito at patuloy itong nakakatanggap ng mas maraming pansin habang lumilipas ang panahon. At gaya ng sinabi mo kanina, habang papalapit ang paglilitis, magiging napaka-popular ito, maraming atensyon ang matatanggap nito. Sa tingin mo ba, maapektuhan ng ganitong mga pangyayari ang desisyon, pagdaraos ng paglilitis at security protocol? O, kailangan ko ring isipin ang pagbiyahe niya pabalik-balik. Sa tingin mo ba, base sa karanasan mo, maapektuhan ang desisyon dito? Wala, zero. Sa tingin ko may layunin ng opisina ng United States Attorney. Gusto nilang mahatulan siya, ipadala siya, at maranasan niya ang kamatayan. Sinabi na nila ito noon pa. Para sa akin, walang makakapigil sa gusto nila. Talagang nais nilang makita siyang bitayin. And mabilis pa. Yung seguridad na inilalagay ngayon sa bawat pagdinig, pati na rin sa mismong paglilitis, iniisip ko lang, maiisip mo ba kung ano ang itsura ng tao sa unang araw ng pagpili ng hurado o pagbubukas ng pahayag sa paglilitis? Ano kaya itsura ng eksenang yon sa loob at labas ng korte? Alam mo ba kung may dagdag na protocol o resources na kailangan sa ganitong sitwasyon? Nakita ko na yan. Umabot na ako sa 1,500 na sentensya kadalasan para sa white-collar na krimen na tumutulong sa white-collar na komunidad sa sentencing hearing.
Pero bago pa man yon, isang miyembro ng MS-13 ang isang taong nasentensyahan. Kahit pa nakakulong na sila buong panahon na ito, kadalasan ay dahil sa white-collar na krimen. Sa sentencing, pwedeng walang martial o isa lang kung gusto ng hukom ng aresto. Nakarating na rin ako sa sentencing hearing ng mararahas na krimen. 8 o 9 na martial, lahat naka-lockdown, lahat alerto, dumadaan ang mga tao sa metal detector bago sila makapasok sa kulungan. Kaya siguradong aasahan mo na sa buong kaguluhan na magiging bahagi ng paglilitis na ito, walang duda. Justin Poperni, salamat sa pagsali. Pinahahalagahan ko ito. Ikinagagalak ko, salamat din. At ayan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC at may Sidebar episodes din doon. Sundan ako sa Instagram o panoorin ang 11 PM Eastern hanggang sa muli.